Magandang araw sa inyong lahat. Bago ko simulan ang aking kwento, nais ko munang magpasalamat sa pagkakataong makapagsulat dito. Hindi ko akalain na darating ang araw na ibabahagi ko ang isang bahaging ito ng aking buhay na akala ko ay sa pelikula ko lang mapapanood. Bagamat matagal na itong nangyari, sariwa pa rin ito sa aking isipan. Minsan, napapangiti ako kapag naaalala ko ang mga pangyayaring iyon, isang pagkakamaling naganap sa loob ng barko patungo sa Bohol, habang kasama ko ang aking asawa. Welcome sa Kuya J Confession. Ang mga kwento dito ay may mga temang hindi angkop sa mga bata, at kung ito man ay hindi angkop sa iyong panlasa, maaari ninyong skip ang video. Subalit kung ito ay iyong gusto at ikaw ay bago lang sa ating channel, maaari kang mag-subscribe, like, comments, at share, para sa mas maraming magagandang story. Maraming salamat. Ako nga pala si Lara. Sa kasalukuyan, naninirahan na kami rito sa Bohol, sa bayang kinalakihan ng asawa kong si Paul. Ako naman ay nagmula sa malayong probinsya ng Albay. 10 kaming magkakapatid, 7 kaming babae. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng aking mga magulang noon. Noong ako ay 18, isang trahedya ang tuluyang nagpabago sa kapalaran namin. Sumabog ang bulkang Mayon at ang aming tahanan ay isa sa mga nilamon ng rumagasang putik at dambuhalang bato. Lara, umalis na kayo rito. Isama mo ang mga kapatid mo, iyan ang huling sigaw ni Itay na tumatak sa isip ko. Si Inay naman ay nagmamadaling kumuha ng kahit anong gamit na maisasalba. Mauuna na kayo, kukunin ko pa ang mga kalabaw natin, dagdag pa ni Itay. May 5 kaming kalabaw noon na katuwang niya sa bukid. Ako ang tumayong leader sa aming magkakapatid dahil ang 3 naming kuya ay may kanya-kanya ng pamilya at ang 2 naman ay nasa Maynila. Akala ko ay susunod sila Inay, pero iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita namin silang buhay. Bumalik si Inay para tulungan si Itay, ngunit dahil sa lakas ng ulan at rag-asa ng lahar, natabunan ang aming bahay. Doon na natagpuan ang katawan ni Inay, samantalang si Itay ay hindi na muling nahanap hanggang sa ngayon. Nagkahiwa-hiwalay kaming magkakapatid, napunta ang iba sa mga kamag-anak sa panig ni Itay at Inay. Ako naman ay lumuwas ng Maynila para sumunod kay Kuya. Dahil wala akong alam na trabaho, pumasok akong kasambahay sa Pasig. Hindi naging maganda ang trato sa akin doon, lalo na ng matandang ama ng amo kong babae. Mabuti na lang at naging maagap ako kaya hindi natuloy ang masamang balak niya sa akin habang naglilinis ako ng kwarto niya. Umalis ako nang walang reklamo at tumuloy sa barracks ni na Kuya na nagtatrabaho sa construction. Ipinakilala nila ako sa kanilang engineer at doon ako nagsimulang magtrabaho sa kantin. Mula sa paghuhugas ng pinggan at pagiging katulong sa pagluluto, kalaunan ay ginawa akong kaera ng amo ni Kuya. Doon ko nakilala si Paul, isang electrician sa construction site. Sa dami ng nanliligaw sa akin, sa kanya ako naging palagay dahil sa kanyang kabaitan at hitsura. Siya ay pamangkin ng foreman ni na Kuya, kaya medyo magaan ang trabaho niya at madalas siyang nakatambay sa kantin. Noong ako'y 20 at si Paul ay 23, niyaya niya akong magsama na kami. Saan tayo titira? Ayaw kong sa barracks lumaki ang magiging anak natin, sabi ko sa kanya. Nakahanap naman siya ng maliit na kwartong mauupahan malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Sa umpisa, para kaming nasa ulap. Ako ang sentro ng mundo ni Paul, ramdam ko ang pagmamahal niya sa bawat haplos at salita. Mamahalin kita at iingatan, Lara. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay, bulong niya sa akin bago ko ipikit ang aking mga mata sa aming maliit na silid. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting lumabas ang selos ni Paul, nagagalit siya tuwing may kinakausap akong mga lalaking umuutang sa kantin. Naging limitado ang galaw ko. Matagal ka na nilang pinapantasya, ayokong mawala ka sa akin, pangangatwiran niya. Hindi nagtagal, nabuntis ako sa panganay namin.
Dahil sa laki ng aking tiyan, napilitan akong tumigil sa pagtatrabaho sa kantin. Naiwan ang pasanin kay Paul, noong una ay maayos pa, pero habang tumatagal, nagsimula na kaming kapusin dahil sa renta at gastusin. Hindi tayo tatagal sa ganitong sitwasyon, Paul, manggang anak na ako. Anong kakainin natin? Tanong ko sa kanya isang araw ng sweldo habang hawak niya ang kanyang ulo sa sobrang stress. Enero, pagkatapos ng bagong taon, nanganak ako. Doon na kami tuluyang nabaon sa utang dahil sa gatas, diaper, at pangangailangan ng sanggol. Baka pwede akong bumalik sa kantin. Paul, isasama ko na lang ang anak natin. Suhestyon ko habang pinagmamasdan ang paubos naming budget. Alam kong malaking tulong kung may dalawa kaming kumikita. Pero umiling si Paul, delikado sa bata roon, Lara. Maalikabok, maingay, at baka hindi rin pumayag si Tito. Huminga ng malalim si Paul at tumingin sa akin ng diretso. Umuwi na lang kaya tayo sa probinsya. Doon, hindi na natin kailangang mag-alala sa renta. Naramdaman ko ang kaba. Wala na akong babalikan sa Albay. Paul, sabi ng gobyerno, hindi naligtas doon dahil sa lahar. Doon na lang sa amin, sa Bohol, sagot niya. Ang layo, saka natatakot akong sumakay ng barko, pag-amin ko. Hindi ako marunong lumangoy, at sa tuwing nagkukwento si Paul tungkol sa malalaking alon na humahampas sa bakal na barko, parang nanunuyo ang lalamunan ko. Pero wala na kaming pagpipilian. Sa susunod na sahod, tiket na ang inuna namin. Eksaktong 3 buwan matapos kong manganak, naroon na kami sa pier. Akala ko malaki ang may uuwi ko, kinaltas pa pala ang mga utang ko. Sana magkasya ito, malungkot na sabi ni Paul habang binibilang ang natitirang barya. Dahil sapat lang ang pera para sa pinakamurang tiket, wala kaming choice kundi makipagsiksikan sa economy. Grabe ang dami ng tao. Bakasyon kasi kaya parang buong Maynila ay gustong umuwi ng probinsya. Inabot kami ng gabi sa pier bago tuluyang nakasampa sa dambuhalang barko. Habang naglalakad sa makipot na hallway, hapong-hapo na ako. Puno na ng gatas ang aking dibdib at nararamdaman ko na ang kirot nito, hudyat na kailangan ng dumdin ang anak ko. Ang bumbunan ng bata ay medyo nakalubog na rin, tanda na gutom na siya. Bit-bit ni Paul ang 2 malalaking bag habang ako naman ay may karga-kargang baby at isa pang bag ng mga diaper. Pagdating namin sa area ng mga double deck, halos wala ka nang may apakan. May mga taong nakahiga na sa sahig, sa hagdan, at kung saan-saan pa. Wala ba tayong mauupuan man lang? Tanong ko kay Paul, halos maiyak na ako sa pagod at awa sa anak namin. Nakarating kami sa pinakadulo, isang madilim na bahagi ng barko kung saan mas kakaunti ang ilaw. Biglang may isang lalaking bumangon mula sa isang double-deck bed. Nakasalamin siya at nakasombrero, kaya hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha sa anino. Dito na lang kayo. Ihiga mo na ang baby mo. Dito na lang ako sa may gilid, sabi ng lalaki sa mahinahong boses. Nagkatinginan kami ni Paul, sumenyas ako sa kanya na mukhang okay naman ang pwesto. Sige, dito na lang kami, sabi ko sa lalaki. Umalis ang lalaki sa kanyang pwesto para ibigay sa amin ang higaan. Doon ko dahan-daang inilapag ang aking anak. Hindi ko alam, ang kabaitang iyon ng isang estranghero ang magiging simula ng isang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan. Isang karanasan na sa pelikula ko lang inaakalang magaganap. Doon nga kami napadpad sa pinakadulo, malapit sa dingding ng barko. Medyo tago ang pwestong ibinigay sa amin ng lalaki kaya hindi kami masyadong naabala ng mga taong dumadaan sa bungad. Agad akong umupo sa higaan, habang ang lalaki naman ay tumayo sa pwesto ko kanina. Gusto ko nang paidin ang anak ko dahil ramdam ko na ang sakit ng dibdib ko sa sobrang puno ng gatas, pero nag-aalangan ako. Nahihiya ako dahil nasa tabi ko lang ang estrangherong nagbigay ng pwesto.
Mabuti na lang at napansin ko na may kurtina pala ang double deck na iyon. Hinayla ko ito para kahit paano ay matakpan kami ng anak ko. Sa wakas, nahiga ako. Tumalikod ako sa lalaki at humarap sa aking anak. Agad na tumigil ang kanyang iyak nang magsimula na siyang sumipsip. Si Paul naman ay nakita kong nakatayo pa rin sa malayo. Yakap ang dalawang bag. Akala ko ay matatakot ako sa dagat, pero dahil nasa loob kami ng barko at hindi ko nakikita ang tubig, parang nasa loob lang din ako ng bahay. Ang tanging hudyat lang na nasa dagat kami ay ang banayad na pag-ugoy ng sahig. Makalipas ang isang oras, nakatulog na ang baby ko. Umupo ako at sumilip sa labas ng kurtina. Nakita ko ang lalaking estranghero na sumalampak na rin sa sahig. Dahil sa ibabang bahagi kami ng double deck, ang ulo niya ay nakasandal na malapit sa pinaghihigaan namin. Antok na rin siguro siya. Si Paul naman ay nakakita na rin ng pwesto sa sahig, ginawa niyang unan ang malaking bag at doon na nag-idlip. Nagutom ako bigla. Gusto ko sanang tawagin si Paul para kumuha ng baon, pero ayaw ko nang makagambala sa mga taong natutulog sa daanan. Mabuti na lang at may nakapa akong biskwit sa bag ng anak ko. Iyon na lang ang kinain ko sabay inom ng tubig. Habang ngumunguya, napaisip ako, paano kaya kung lumubog ang barkong ito? Sa dami namin, paano kami makakalabas? Ilang oras pa ang lumipas at lalong binalot ng dilim ang aming bahagi dahil binawasan na ang ilaw sa barko. Muli akong nahiga sa tabi ng anak ko at dahil sa matinding pagod, hindi ko na malayang nakatulog na rin ako. Nagising ako nang may naramdaman akong kakaiba. Parang may dumadampi sa akin. Sa isip ko, baka ang anak ko lang ito na naghahanap muli ng gatas. Hinayaan ko lang. Pero habang tumatagal, naramdaman kong hindi na ito kamay ng sanggol. Ang haplos ay tila may gustong abutin. Ang bahagi ng katawan ko na kanina lang ay sinsipspan ng aking anak. Napagalaw ako sa gulat, at biglang nawala ang kamay na iyon. Tiningnan ko ang baby ko, gising siya at naglilikot ang mga kamay. Baka sa anak ko lang talaga iyon. Paniniguro ko sa sarili ko. Upang makasigurado, kumuha ako ng lampin, itinakip ko sa aking braso, at muling pinasuso ang anak ko para tumahimik. Muli akong nakatulog, hanggang sa nagising ako sa boses ng isang babae. "Mister, gisingin mo ang asawa mo." Iyak ng iyak ang bata. Agad akong napadilat, sa sobrang dilim at lito, akala ko ay si Paul ang nasa tagiliran ko. "Gising ang anak mo," sabi ng isang baritonong boses. Doon ko nakita ang lalaking estranghero, nakatayo sa tabi ng higaan namin. "Salamat kuya, nakatulog ako," agad kong sabi. Hindi siya sumagot at muling umupo sa sahig. Napatingin ako sa kanya, nakonsensya ako dahil pinahiga niya kami rito habang siya ay nagtitiyaga sa matigas na sahig. "Kanina pa umiiyak ang anak mo. Mabuti at nagising ang asawa mo," sabi naman ng isang allen na katabi rin namin. Doon ako napatigil. Nasaan si Paul? Lumingon ako sa kinaroroonan ni Paul kanina at nakita kong mahimbing pa rin itong natutulog sa malayo. Kung ganoon, sino ang lalaking kanina pa nasa tabi ko habang mahimbing akong natutulog? Sino ang nagmamasid sa akin sa gitna ng dilim? Si Paul ay mahimbing pa ring natutulog. Hindi man lang nagigising sa iyak ng anak namin. Naramdaman ko ang lungkot at pagod. 10 taon kaming magkasama ni Paul, pero sa sandaling ito, pakiramdam ko ay mas katuwang ko pa ang estrangherong nasa paanan ko. "Pasensya na, kuya," bulong ko sa lalaki habang inaayos ko ang aking anak. "Salamat ulit sa pwesto." Tumango lang siya, pero hindi siya lumayo. "Ayos lang. Mahirap talaga kapag may baby sa barko," sagot niya sa mahinang boses, sapat lang para marinig ko. Sa dilim, nakita kong tinanggal niya ang kanyang sombrero at salamin. Bagamat aninag lang, nakita kong may hitsura siya at tila mas matanda lang sa akin ng konti.
Dahil hindi na ako makatulog, naupo ako sa gilid ng higaan. Ang estranghero naman ay nanatiling nakasandal ang likod sa ilalim ng double deck, halos magkadikit na ang aming mga balat dahil sa kipot ng espasyo. Sa halip na lumayo, naramdaman ko ang isang kakaibang init na nagmumula sa kanya. Ako si Lara, pakilala ko, ewan ko ba kung bakit ko ginawa yun. Chris, maikli niyang sagot. Uuwi kayo ng Bohol. Tumango ako. Nagpatuloy ang aming bulungan sa gitna ng ugoy ng barko at hilik ng ibang pasahero. Ikinwento ko ang nangyari sa Albay, ang hirap namin sa Maynila, at ang takot ko sa dagat. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan ay tumatango. Pakiramdam ko, sa loob ng ilang minuto, mas naintindihan niya ang bigat na nararamdaman ko kaysa kay Paul na noon ay nakatalikod sa amin. Habang nag-uusap, dahan-daang gumalaw ang barko dahil sa isang malakas na alon. Nawalan ako ng balanse at napahawak sa balikat ni Chris. Hindi niya ako binitawan. Sa halip, hinawakan niya ang aking braso para alalayan ako. Doon ko muling naramdaman ang kuryenteng naramdaman ko noong akala ko ay nananaginip lang ako. Ang haplos ng kanyang kamay sa aking balat ay hindi tulad ng kay Paul na pamilyar at tila obligasyon na lang. Ang kay Chris ay may halong pananabik at misteryo. Takot ka pa rin ba sa dagat? Tanong niya. Habang ang mukha niya ay dahan-daang lumalapit sa akin. Hindi ako nakasagot. Ang tibok ng puso, hinayla niya ng bahagya ang kurtina ng aming pwesto, tila binubukod kami sa labas. Sa sandaling iyon, ang aking takot sa dagat ay napalitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag, isang tukso na mahirap tanggihan. Nang mahayla ni Chris ang kurtina, parang biglang huminto ang mundo sa labas. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahinang ugoy ng barko at ang mabilis na paghinga namin. Alam ko na dapat akong lumayo, na dapat ay gisingin ko si Paul, pero parang napako ang katawan ko sa kinauupuan ko. Lara, mahinang sambit ni Chris. Dahil sa kipot ng double deck, kailangan naming magkadikit. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na damdikit sa akin. Ang aking damit na medyo basa pa sa gatas ay tila naging manipis na harang na lang. Hinawakan niya ang aking mukha, at sa dilim, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung papayag ba ako. Sa loob-loob ko, nagtatalo ang aking isipan. Mali ito, Lara. May asawa ka, may anak ka. Pero sa kabilang banda, naramdaman ko ang matagal ko nang hinahanap. Ang pansin, ang paghanga, at ang pakiramdam na ako ay isang babae at hindi lang isang pagod na ina. Hindi ko na malaya na tumutugon na rin ako sa kanyang mga haplos. Sa maliit na espasyong iyon, sa likod ng manipis na kurtina, nagsimula ang isang sandali na akala ko ay sa mga pelikulang mapusok ko lang mapapanood. Dahan-dahan, ang aming mga hininga ay naging isa. Maingat ang bawat galaw namin dahil ayaw naming magising ang sanggol na katabi ko, o ang mga tao sa labas na ilang pulgada lang ang layo mula sa amin. May takot na baka biglang bumukas ang kurtina, pero ang takot na iyon ang lalong nagpabilis sa tibok ng aking puso. Sa gitna ng kadiliman ng barko, habang ang aking asawa ay mahimbing na natutulog sa matig, habang si Chris naman ay lumabas ng kurtina at muling umupo sa sahig na parang walang nangyari. Nakatitig lang ako sa kisame ng barko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Nagising ako sa tunog ng malakas na busina ng barko. Sikat na ang araw at sumisilip na ang liwanag sa mga siwang ng bintana. Ang kaninang madilim at tahimik na sulok ay biglang naging maingay, naririnig ko na ang kalansing ng mga gamit at ang boses ng mga taong naghahandang dumaong. Dahan-dahan akong bumangon. Ang unang hinanap ng mga mata ko ay si Chris. Pero wala na siya sa sahig. Ang tanging naiwan na lang ay ang bahagi ng sahig kung saan siya nakasandal kagabi. Pakiramdam ko ay panaginip lang ang lahat. Pero ang hapdi sa aking balat at ang amoy ng estranghero na tila kumapit sa aking damit ang nagpaalala sa akin na totoo ang lahat.
Lara, gising na. Malapit na tayo, boses ni Paul. Napatitig ako sa kanya. Kakagising lang niya, gulo-gulo ang buhok at halatang pagod pa rin sa pagtulog sa sahig. Tumingin siya sa akin ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Namumutla ka yata. Nakatulog ka ba ng maayos? Hindi ako makasagot agad, isang tipid na tumango lang ang naisagot ko. Oo, Paul, napagod lang siguro. Habang pababa kami ng barko, bitbit ni Paul ang mga bag namin at ako naman ay karga ang anak namin. Sa gitna ng siksikan sa gangplank, pilit kong hinanap ang pamilyar na sombrero at salamin sa karamihan ng mga tao, pero hindi ko na siya nakita. Nawala si Chris na parang bula. Pag-apak namin sa pantalan ng tagbilaran, sinalubong kami ng init ng araw at ang sariwang hangin ng Bohol. Nandito na tayo, Lara. Bagong buhay na tayo rito, masayang sabi ni Paul. Tumingin ako kay Paul, nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata, ang pagmamahal na kahit kulang sa init o excitement, ay nandoon naman para sa amin ng anak ko. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa puso. Habang siya ay nangangarap ng bagong simula para sa aming pamilya, ako naman ay may bitbit na sikretong habang buhay kong itatago sa ilalim ng dagat. Nagsimula kaming maglakad palayo sa pier. Sa bawat hakbang ko sa lupa ng Bohol, alam kong hindi na ako ang dating Lara na umalis ng Maynila. Ang karanasang iyon sa loob ng barko, ang unexpected collaboration sa dilim, ay mananatiling isang alaala na paminsan-minsan ay magpapaninga sa aking isipan, pero hinding-hindi ko na muling babalikan. Dahil sa huli, si Paul pa rin ang kasama ko sa pagbuo ng bukas, kahit na ang bahagi ng pagkatao ko ay naiwan na doon sa tago at madilim na sulok ng barko. Lumipas na ang maraming taon. Malaki na ang mga anak namin ni Paul, at ang buhay namin dito sa Bohol ay payapa, malayo sa ingay at gulo ng Maynila na tinakasan namin noon. Pero alam nyo, may mga bagay na kahit gaano mo katagal itago o ibaon sa limot, kusa itong bumabalik. Minsan, habang naglalaba ako o habang nakatingin sa kawalan, nahuhuli ko ang sarili kong hinahaplos ang sarili kong braso, iniisip kong nasaan na kaya siya. Kumusta na kaya ang lalaking nakasalamin at nakasombrero na nagbigay sa akin ng higaan at higit pa doon? Alam ko, sasabihin ng iba na mali ito, na isa itong malaking kasalanan. Pero sa puso ko, tinitingnan ko iyon bilang isang regalo ng tadhana sa gitna ng isang trahedya. Noong mga panahong iyon, pagod na ako sa buhay, nawalan ng magulang, nawalan ng bahay, at naghihirap sa gatas at diaper. Ang ligayang natamo ko kay Chris sa loob ng barkong iyon ang naging pahinga ko. Paglingon ko kay Paul na abala sa pag-aayos ng aming bakod, nararamdaman ko ang malalim na pagmamahal sa kanya bilang ama ng aking mga anak at asawang tapat. Pero ang ngiting nakapaskil sa labi ko kapag nakakakita ako ng barko. Iyon ay para sa akin lang. Para sa babaeng minsan ay naging mapangahas sa gitna ng laot. Hindi na ako takot sa dagat. Dahil sa tuwing titingin ako sa malawak na tubig, hindi panganib ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay ang alaala ng isang estranghero at ang ligayang hinding-hindi ko malilimutan habang buhay.